Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating bagong episode sa ating reaction video. At nandito po kayo sa Yutan Tabunan PH channel. Welcome. Maraming salamat sa pagbisita dito at maraming salamat sa pag-click at ah, panunood sa ating mga videos. At eto na nga, ito may papakita ko sa inyo. May nag-react mga kaibigan. May nag-react isang congressman na akala mo sinong magaling. Kilala naman natin itong lahat. Diba? Akala siguro niya na nakalimutan na natin kung anong ginawa nila doon sa isang vaccine na kung saan maraming namamatay or namatay na mga bata. At eto, tingnan natin, may balita dito ang Manila Bulletin patungkol dito sa kanayang reaction or comment patungkol dito sa isang doktor na umalma patungkol doon sa Memorandum of Agreement ng tatlong ahensya, DBP, PhilHealth at ng Tingog Party List. Okay, at ito, tingnan natin. Basahin natin kasi ito, comment lang ito eh. Ito. Bago natin i-play, paki-share ng video na ito and then paki-subscribe na rin sa channel natin. At malaking kaligayahan na natin. Isang like lang, isang share, at isang subscribe. Okay, so ito, play natin. Title, Pinaglalaruan ang Pinoy. Di ba? Ang ganda ng framing ng title. Tayo ang pinaglalaruan. Talaga ba? Garin warns public versus Liachon's alleged disinformation. Okay. Sige, tingnan natin kung anong reaksyon ni Garin dito or Congressman Garin, and then tingnan natin kung anong reaksyon ni doon sa sinabi niya. Sige, tingnan mo lang muna natin kung anong sinabi ni Dr. Liachon dito. Nasaan na yun? Okay, eto. Pakinggan natin. And then tingnan natin kung ano yung reaksyon ni Garin dito. Okay, sige, ito. 11 days ago ito ha. Kasi nga 11 days ago naglabas ng information na nagkaroon ng memorandum between yung PhilHealth at saka Tingog Party List, and sa isa sa mga videos natin in-explain natin yung posibleng corruption na mangyayari doon, kung magkano yung kikitain. So i-post natin dito sa ang link sa video doon para makita nyo, and then tignan natin kung ma-insert natin yung explanation dito. Okay, kung magkano possible na kikitain ng Tingog Party List sa gagawin nila dyan sa agreement nila. At ito na nga, ito. Tingnan natin. Ito from yung NTV News and Rescue. Mia, ano ba ang detalye sa issue ng MOA signing ng PhilHealth at Tingog Party List? Yes, magandang tanghali sa iyo, Ella. Nanindigan si Independent Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon na iligal ang isinasagawang Memorandum of Agreement ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List. Binigyang diin ni Dr. Liachon na hindi dapat nagkaroon ng partisipasyon ng isang party list group sa naturang kasunduan. Ayon naman kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr., layunin ng Memorandum of Agreement signing na tugunan ang kakulangan ng PhilHealth care infrastructure sa mga rural areas sa pamamagitan ng Maalaga Republika Rural Health Development Program. Sa ilalim ng programa, maaaring mangutang sa Development Bank of the Philippines ang mga local government units upang pondohan ang pagpapatayo ng kanilang healthcare facility. Kinwestiyon ni Dr. Liachon ang papel ng Tingog Party List
sa naturang kasunduan at sinabing hindi nararapat na magkaroon ng involvement ang miyembro ng legislatura sa budget execution nito. Dagdag pa ni Liacon, DILG ang dapat kasama at hindi miyembro ng Kongreso. Sa pinakahuling pahayag naman ng Tingog Party List, sinabi nito na maling akusasyon ang ipinupukol sa kanila. Nilinaw nito na Development Bank of the Philippines ang magbibigay ng access sa hospital loan programs ng LGUs na nakaayon sa mahigpit na patakaran at regulasyon. Binigyan diin naman ito na walang mangyayaring pagta-transfer ng funds sa Tingog Party List. Dagdag nito, ang load arrangement ay sa pagitan lamang ng LGUs at PPP. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Okay. Yan na nga. Nag-react nga ito yung una, ito yung kauna-unahang taong nag-react patungkol doon sa agreement, memorandum of agreement na ginawa ng tatlong yon, ng DBP, PhilHealth at saka Tingog Party List. Okay? So, ang dami ngang nasabi na baka, ang sinabi nga lang ni Dr. Liacon is, baka magamit sa pamumulitika or sa election next year. And kasi nga, sabi ni Dr. Liacon, illegal ito kasi dapat DILG. Yung kapartner dapat ng PhilHealth sa pag-i-implement nila ng services nila. Or ito nga, DOH. Kasi, Department of Health nga eh. So, bakit Tingog Party List? So, ito nga ang reaction. So, insert ko na dito yung ano ang nakikita ko kung paano kikita dito yung Tingog Party List patungkol dito sa agreement nila. And explain ko na ito sa previous video natin. Post ko dito yung link, check nyo na lang. Ito madali ang explanation lang. Itong tatlong to, ito lang I might be wrong because I might be wrong with this explanation, with this opinion. Pero ito yung nakikita kong normal na kalakaran ng mga bangko. DBP, ito bangko ito eh. Ito yung normal na kalakaran. Okay? So usually, yung mga bangko, kumukontak niyan sila ng mga different companies para i-encourage yung mga tao na kukuha ng, it could be credit card, it could be personal loan, or it could be business loan. Okay? And ito na nga, itong DBP, target nilang, goal nila is kukontak dito sa mga LGUs, mga local government units natin from different municipalities, different cities, at iba pa. Again, LGU. Yan yung goal nila. Para, of course, makapagbigay ng loan yung bangko doon sa mga nangangailangan. O halimbawa, yung ibang bangko nagpupuntak na ibang companies para makapagbigay ng credit cards, ng personal loan, business loan, o kung kahit anong loans pa man na pwede nilang maibigay. At ito na nga, di ba? Itong DBP, isang bangko, gusto nilang yung mga LGUs uutang sa kanila para pag-improve or pag-build ng mga healthcare infrastructures nila or healthcare or like improvements nila. Okay? So, uutang sila. Pero ito, pumagit na itong Tingog Party List. So, anong mangyayari? Itong Tingog Party List, magsisilbi itong broker between the DBP and the LGUs. O, kasi nga, sinasabi dyan sa report na yan na ang role lang ng Tingog Party List ay mag-a-assist doon sa pag-loan. Yung sa mga documentary requirements sa pag-loan doon sa DBP. Again, ito na nga, ito ay role ng isang broker or role ito ng isang credit card agent or loan agent ng ibang bangko. Ibang bangko tinatawag yan. Pag credit card yung binibenta mo, edi credit card agent. Yung iba, tinatawag loan agent. Ito, yung party list, nagiging loan agent ito, nagiging broker ito sila between LGUs and DBP.
At ito na nga, since meron itong MOA, itong LGUs na ito na nangangailangan ng pera para sa kanilang construction ng mga healthcare facilities nila, hindi na ito sila pwede dumiretso doon sa DBP. Hindi na sila pwede dumiretso kasi nagmuwa na eh. So sasabihan sila ng DBP, kapag dumiretso sila, sasabihan sila ng DBP, punta or dumaan ka muna dyan sa Tingog Party List kasi nag-agreement kami. Sila yung mag-a-assist sa inyo. The same thing rin dyan sa nangyayari kapag mag-loan ka or halimbawa, magkukuha ka ng credit card. I-assign ka dyan ng hindi ka pwedeng dumiretso. Meron yan silang mga agents na, so wala ka pang agent, so bigyan ka ng agent. Ito, nangyari dito, itong Tingog Party List. So basically, yung mga LGUs dadaan sa Tingog Party List bago makapunta doon sa DBP. Okay? So ito, pag dumaan sila sa Tingog Party List, in-assist sila, nakapag-loan sila ng amount, kay sinong magbabayad? Dito na papasok yung role ng PhilHealth. Ang PhilHealth na mababayad sa utang na kinuha ng LGU. So anong mangyayari? Anong mangyayari dito? Umutang yung LGU, halimbawa, 100 million. Halimbawa lang, I think kulang pa nga yan kaya mag-build ka ng isang healthcare facilities. I think kulang yung 100 million na yan eh. Let's just say 100 million lang. Umutang yung LGU ng 100 million sa DBP. Most likely, sigurado ako nito, na meron yang interest. Kasi negosyo yan eh. Hindi pwede sabihin ng DBP, sige magpautang ako, zero interest. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Negosyo yan, meron yung interest. So magpautang yung DBP sa LGU, dito papasok ang PhilHealth kasi ang PhilHealth yung magbabayad. And most likely, ang babayaran ng PhilHealth is yung with interest na. So halimbawa, ang utang 100 million magiging 100 to 103, depende kung magkano yung interest na pinapatong ng DBP. At yun ang hindi natin alam kung magkano yung interest. Okay? So again, magiging additional yan. And sinong nagbabayad? Di most likely yung mga active members. Di ba? Paano kikita yung Tingog Party List? Usually, sa mga bangko, yung mga agents, meron yan silang referral fee. And ang standard sa mga bangko ay 1% sa loan amount yung binibigay nila doon sa agents or sa mga nag-refer ng mga taong maglo-loan. Okay? At dito sa agreement nila, kasi ang agreement nila, ito silang isang agreement para sa tatlo. Pero most likely, meron yung agreement between DBP and the Tingog Party List. Meron yung separate agreement sila na hindi binalita dito. Kasi nga, sa ibang bangko, yung standard operations nila bago ka magiging agent ng isang bangko, bago ka magiging loan agent ng isang bangko, magkakaroon kayo ng contract. Okay? Iba din yung contract na gagawin ng bangko doon sa mga taong naglo-loan sa kanila. Iba din yung contract ng agent sa ng bangko. Iba din yung contract na halimbawa dito DBP at PhilHealth. So iba-iba yan. At ito na nga, halimbawa nag-loan ng 100 million itong LGU na ito. Galing DBP. Itong party list na ito, Tingog Party List, ikita ito, sabihin na natin, nag-follow lang sa standard na bigaya ng referral fee na 1%. So magkano yung 1%? Galing sa 100 million. 1 million. So every 100 million na transaction ng uutang na LGU doon sa DBP na ang nag-broker ay Tingog Party List, meron silang 1 million every transaction. And imagine niyo, ilang municipalities meron tayo. Halimbawa,
lahat na, let's say 50% na yan, maglo-loan sa DBP kasi nga umaasa sila na mag-improve yung healthcare facilities nila. Imagine niyo magkano yung kikitain ng Tingog Party List. Bakit natatakot tayo na baka maubos ang pera ng PhilHealth? Kasi nga, ang PhilHealth ang magbabayad doon sa DBP na merong interest. Again, ang PhilHealth ang magbabayad nung amount, nung inutang doon sa DBP na merong interest. And saan galing yung pera na tatanggapin ng Tingog Party List? Galing ba sa DBP? Of course, ang DBP ang magbibigay. Pero basically, galing din yun sa pera ng PhilHealth. Ito na nga. Diba? Corruption din yan. Hindi nga lang dumaan directly, hindi nga lang directly galing sa PhilHealth, dumaan nga lang ng DBP, but still, nagte-take advantage. Hindi naman pwedeng sabihin, hindi naman sinabi dyan, hindi naman sinabi sa Tingog Party List na a-assist lang kami, wala kaming tatanggapin. Diba? Napaka-hypocrite naman na, tutulong lang kami, wala kaming tatanggapin. Sabihin yan sa isang bata, di ba? Alam ng lahat yan na meron yan. At ito na nga, anong comment dito ni Congressman Garin? Tingnan natin ito from Manila Bulletin. Okay? By the way, opinion ko yan, shinare ko, iba din yung opinion ni Dr. Liachon na sinasabi. Okay, kung nakita nila itong video ko na sinasabi ko na, then, mag-present sila ng information na mali ako. Mag-present sila ng evidences. O most likely, hindi nila ipapakita yung contract nila between DBP and Tingog Party List. Of course, sasabihin nila, fake news ako. And yet, pumunta kayo sa bangko, kahit anong bangko, magtanong kayo kung may i-refer kayo na tao na mag-loan. Tanungin nyo kung wala ba kayong matatanggap na referral fee. Then balikan nyo ako, sabihan nyo ako na wala kayong matatanggap. Okay? Sabihan nyo ako. Kasi ako may experience ako na naka-refer ako ng isang tao na nag-personal loan. And meron akong natanggap. Kaya nga in-apply ko yung experience ko dito sa kung anong agreement nila. At ito na nga, tingnan na natin kung anong reaction dito ni Congressman Janet Garin. Basahin natin. Intentionally distorting medical facts on public health is the breeding ground of infodemics. Diba? Ang ganda ng mga terms na ganito. Diba? Anong district kasi? Iloilo pala ito si Garin. Diba? Ilo, tingnan nyo ito ha. Si Garin. Diba? We should not keep mum if there is somebody sowing intrigues and disinformation among the general public. Diba? Anong disinformation yun, Garin? Totoo naman, nagkaroon ng agreement yung Tingog Party List, yung PhilHealth tsaka DBP. Saan yung disinformation? Hindi naman disinformation yung sinasabi ni Dr. Liachon na illegal yung ginagawa ninyo. Kasi dapat nga DILG yung kapartner ng PhilHealth sa pag-implement ng services nila. Pinaglalaruan lang ang mga Pilipino ni Tony Liachon dahil karamihan sa kanyang sinasabi ay pawang twisted information. Garin. Okay. Ngayon mga kaibigan, yan yung reaction ni Congressman Janet Garin dyan. Mga kaibigan from Iloilo po yan ha. Kung sino man mga taga Iloilo na makakita or makakita ng video na ito. Again, comment nyo dyan kung iboboto nyo pa ba ito si Janet Garin. Okay? Ngayon, mga kaibigan, sino pinapaniwalaan natin? Naniniwala ba kayo kay Janet Garin? Comment nyo dyan. Kung naniniwala kayo kay Janet Garin na
kung anong sinabi ni Dr. Liachon patungkol dito sa kanilang MOA ng Tingog Party List. By the way, si Janet Garin hindi member ng Tingog Party List, ha? Again, hindi siya member ng Tingog Party List. Si Martin Romualdez, yung asawa niya, si Ida Romualdez, ay what I know is I think first or second nominee. Basta nominee yan ng Tingog Party List. Pangalawa si Asidre. Jude Asidre. At ito na nga nakapasok sila sa Congress. So mapatanong tayo kay Miss Janet Garin. Ma'am, magkano kaya yung hati mo dito sa matatanggap ng Tingog Party List? Ma'am, tanong ko lang yan. Comment nyo dyan kung ano sa tingin nyo o magkano sa tingin nyo ang matatanggap ni Ma'am Janet Garin dito. Ay, nakakahiya kayo, ma'am. What I know, doktor ka pa naman. Nakakahiya ka, ma'am. Nilalamon ka ng corruption, ma'am. Again? Parang kumakampi ito kasi nga Romualdez ang may-ari ng Tingog Party List. Parang kumakampi ito siya. Kaya mga kaibigan, sinong pinapaniwala natin? Ito si Janet Garin o yung doktor? Ito si Dr. Liachon. Kung naniniwala kayo kay Miss Janet Garin, ito tingnan natin. May balita tayo patungkol dito kay Miss Janet Garin. Patungkol dito sa Dingvaxia. This happened 5 years ago. Okay, ito pakinggan natin. The first batch of the more than 30 complaints filed before the Justice Department over the deaths allegedly due to the Dingvaxia vaccine has led to the... Naku, Miss Janet Garin, may kaso pala dyan sa Dingvaxia na yan. Delikado tayo dyan, ma'am. Indictment of former Health Secretary Janet Garin and 19 others. A DOJ panel of prosecutors on Friday recommended the filing of reckless imprudence resulting in homicide charges against Garin, 9 health officials, officials from the Food and Drug Administration, and the Research Institute for Tropical Medicine, as well as 6 officials of Sanofi Pasteur, the maker of the Dingvaxia vaccine, for the inexcusable lack of precaution and foresight in purchasing the vaccine with undue haste and in implementing a school-based dengue immunization program. The panel noted irregularities in the purchase of 3.5 billion pesos worth of the vaccine. It was done even as the law prohibits the purchase of a drug or medicine. Nako, Miss Garin, nako, ang tindi niyan. Ang daming batang namatay pala dyan sa kaso niyo, ma'am. May twisted information ngayon patungkol sa health, ma'am. Imagine niyo, hindi pa. Anong statement dito? It was done even as the law prohibits the purchase. Even the law prohibits the purchase, ma'am, ha? Even the law prohibits the purchase, yet you purchased it. And the vaccine, doon sa mga bata, ang daming batang namatay, ma'am. Of a drug or medicine not listed in the Philippine National Drug Formulary, and despite warnings, its vaccine safety was low and that it may be hazardous. The panel hit Garin and other health officials for careless implementation of the mass immunization when village health workers, instead of licensed physicians and nurses, administered the vaccination without any physical examination or questions into the health background of recipients. The panel also faulted the FDA for approving the vaccine's registration despite ongoing clinical trials. Just last month, the FDA revoked the certificate of registration of Dingvaxia. Sanofi Pasteur officials were faulted for failing to actively monitor and conduct close surveillance of Dingvaxia recipients and for not extending medical assistance to victims or their families after reports came out of serious adverse reactions to the vaccine. If found guilty, Garin and other respondents could face imprisonment for up to 6 years for each count. The same if found guilty, 6 years pala ito, ma'am. Naku, delikado ka nito, ma'am. Patay tayo niyan. Solution, however, dismissed the same complaint against current Health Secretary Francisco Duque III, former DOH OIC Hermenegildo Valle, 2 Sanofi Pasteur officials, and 15 Zuelig Pharma officers. It also junked the torture complaints as well as the obstruction of justice complaint against Duque. In a statement, Garin says the case is weak as there is absolutely no evidence linking the vaccines to deaths.
She notes that other countries are recommending the use of Dengvaxia, and the World Health Organization itself said the vaccine does not cause deaths. She also questions the exclusion of former Health Secretary Polino Bial, whom she accused of vaccinating twice the number of recipients and expanding the program to communities and adults. Garin expresses concern over the impact of the decision on the DOH's immunization program, which has recently suffered a crisis in confidence. But the DOJ says its resolution should not be used to stoke public fear of vaccination. Rather, it reiterates the high degree of accountability and caution required of public officials involved in public health. The DOJ will file the cases in the courts where the vaccination took place. The department is currently probing 26 other similar complaints against Garin, Duque, and others involved in the mass vaccination of Dengvaxia. Mike Navalio, ABS-CBN News. Naku, Ma'am Garin, ang tindi nito, ma'am. Ang dami palang namatay. Well, ito na nga. Well, may itong mga kaibigan. Ito may isa sa mga kaso patungkol dito. Kasi kailangan mong i-prove yung beyond reasonable doubt itong effect ng vaccine doon sa isang bata na namatay. Kasi nga, doctors lang makapagsasabi nito kung ang cause ba talaga ng death ay yung vaccine, lalo na itong Dengvaxia. Pero tandaan natin mga kaibigan, ang issue dito is may rush implementation dito. Number one, sa pagbili at pag-inject ng vaccines dito sa mga bata. Rush kasi, kahit hindi pa approve ng law, itong vaccine na ito, itong Dengvaxia, binili nila. And then, kahit walang physical examination yung mga bata, immediately nag-mass immunization sila. In-inject ka nila. Okay? So, diyan makikita natin nga parang merong anomalyang nangyayari diyan sa pag-implement nila ng Dengvaxia. Hindi natin alam kasi silang nandyan. Hindi natin alam baka meron ito silang underground, under the table agreement between doon sa isang company at kasi nga ito sila yung secretary. Sila yung may access sa funds natin. And yet, ang daming namatay. Tatandaan nyo mga kaibigan, sa mga doctors or yung mga profession na may involvement doon sa health and safety ng mga tao, kahit isang casualty lang, that's more than enough to question the safety. O halimbawa, pag-engineer ka and then suddenly, yung design, yung construction ng building, may namatay, may nahulog halimbawa. Then basically, you can conclude na itong design na ito, itong building, hindi ito safe. Okay? Kahit isang tao lang. Okay? So, diyan makikita natin yung tinatawag nila sa statistics na significant effect. Okay? Significant information. Kaya makukonclude mo kahit isa lang na namamatay, hindi yan safe. The same thing with profession, mga doctors. Kahit isang tao lang or kahit isang casualty katulad dito sa Dengvaxia, ito maraming tao, maraming bata na namatay. And yet again, sabihin mo kahit isang bata lang na namatay, na dahil dyan, masasabi na natin na significant yung effect ng Dengvaxia doon sa pagkamatay ng mga bata. Dito na nga, expect tayo na matagal pa ito kasi nga mahirap itong improve. Okay? Pero again, tandaan natin na ang ginawa nila is pag-rush doon sa pag-implement ng Dengvaxia. Ngayon mga kaibigan, balikan natin itong issue na ito patungkol dito sa MOA ng PhilHealth DBP at Tingog Party List na sinang-ayuna dito ni
Miss Janet Garin. Pinagtakpan ni Miss Janet Garin. Sinong paniniwalaan natin ngayon? Itong si Janet Garin na may record na may anomalya dati dyan sa mga vaccines? Or itong si Dr. Liatson? O comment nyo dyan sa comment section natin mga kaibigan. Para malaman natin kung anong pulso ng bayan patungkol dito. Natanong ko rin kung halimbawa kung nakapanood ka nito at ikaw ay from Iloilo, iboboto nyo pa rin ba yan si Janet Garin ngayong eleksyon na ito? Gusto nyo pa rin ba itong klaseng tao na ito ang magiging representative ninyo? Comment nyo rin dyan para malaman din namin. Okay? Maraming salamat sa lahat at paki-share ng video na ito. Isang subscribe lang. Masaya na tayo dyan. At again, magandang araw po sa lahat.